Ma'am Cheryl Deola. Sa pagkakataon po ito, ibibigay ko na po sa inyo ang dahilan kung bakit ngayong umaga ay sadyang napakasaya at punong-puno ng biyaya. Palapakan po natin ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Tornadioso. Good morning. Hi. Hello. Alala ko yan ang lagi na sinasabi sa klase. Magandang umaga. Palipaka natin ang ating superintendent, Dr. Deola, at kanyang mga kasamang principal. Palipaka natin sila lahat. Ang ating singing vice mayor. May tinatago. Tago mo naman. Magaling talaga kumanta yan. Vice Mayor G. Atienza. Sa inyo lahat na nililito, good morning ulit. Today, nagsasama-sama tayo sapagkat kayo'y hinihila ko sa isang daan tungo sa pagsasaayos ng ating mga pang-innovasyon programa. As you all know, since July 1 of 2025, when I assumed, you've been hearing me messages, policy, vision of the administration towards 10 years. And lagi ko sinasabi yung salitang NBN. Yung iba na confused, ano ba yung NBN? At ito po ay tatlong letra na isang konsepto ng pamamahala kung paano pinatataas ang antas ng pamumuhay ng mamamayan o kanyang nasasakupan. Ang NBN ay ibig sabihin minimum basic needs. Ano nga ba ang mga nakatalo sa minimum basic needs? Housing, education, healthcare, and jobs. These are the things that I personally, since then, and today, and it will be tomorrow, na pamamaraan kung saan ang mamamayan, yung kalidad ng pamumuhay sa kanyang pamamayan ay pinupuhunan ng kanyang pamahalaan. Kaya kung bagamat may tayo'y tukod na tukod, talagang Diyos ko, si Judy, best friend ko na. May Judith sa Galpo, may Judith sa internet, may Judith sa tubig. Pero ang lahat ng bagay dito ay bahagi ng gastusin sa pamumuhay. So, sabihin, ang gobyerno pala is parang buhay din. Araw-araw gumagastos tulad ng tao. Whether you like it or not, whether may income or not, whether sapat or not, may tosgas para mabuhay. Kaya sabi ko, in what way, pwedeng kumaan, karoon ng breathing room ang mamamayan. That's why I invested, despite of the minimum resources, whatever is there, whatever is left, and whatever is going to have great portion of our resources will be dedicated to MPA. And I'll tell you why am I doing it? Bakit yun may gusto ko na? Tingnan mo ninyo kung tama ko. Please correct me if I'm wrong. And I want mine. Ang isang pamilya, kapag may maayos na masisilungan, may kapalatagan sa pamilya.
umulan, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may masasabi siya ng sarili niya, mauwi yan. At hindi ka natatakot na kakatuloy ka nung nagpapaupo siya. Kasi Judith din ang pangalan nung nagpapaupo siya. At kapag ang ama ay ina, may kaba, may kabuhayan ang pamilya. At ang bata, pagising sa umaga, papasok sa isang maayos na pasilidad, pagpubliko, para lang. Kapag ang buong pamilya nito na napag-i, na bilang halimbawa, ay siya yung kasabit, may maayos na hospital. And I don't know, ganun din ba umiikot ang buhay ninyo? Ising sa umaga, pasok sa trabaho, sana walang baha. Kasi po, alipungan na ako na baha. Malusog na ang mga katawan, kamustahin ang anak, kamusta ang eskwela mo yung araw na yun, kamusta ang trabaho, kamagalala, may kamustahin center, may mga equipment sa hospital. So, if that is accredited yung inyong tugon sa inyong puso't isipan, then we must continue. And today is another simple little effort of your city government to empower our teachers or our learners. You will prioritize in terms of expenditures ng inyong pamalakas. Why? Eh, naniniwala ko magagaling naman kayo. Bakit hindi? Kaya mo yung pray. Kung hindi kayo nagtsagal mga teacher ng kinder at grade 1 sa kakulitan ko nung araw, malamang hindi ako mayor ngayon. Because I, one of many, is a product of public education system. Mapasin ninyo, yung teacher ko si Mr. Sabado, binigay na ko ng 75 sa English. Pero ngayon pa English na. Charot. Ang 5 minutes lang yun. After that, finish or not finish, passion maker. But see, imagine today with the tools, equipment, that they can bring to our students. Kami nung araw, isa pa. Talagang lahat ng aamutin mo. Kasi pabukor sa iyo ng teacher, ako voluntary. Ako nagbo-volunteer ako lagi kay Mrs. Naseste. Kasi pang GMRC ko yun.